bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng sugat, pamilya at pag-ibig. May mga bagay na hindi mo alam kung paano ikwento ng tama kasi nasasaktan ka pa rin kahit ilang taon na ang nakalilipas. Pero ito yung kwentong kailangan kong sabihin kasi kung hindi ko sasabihin, baka hindi ko rin matanggap kung ano ang totoong nangyari sa akin at kung paano ako gumaling. Sige, magsimula na tayo. Ako si Ella. 27 taong gulang ako nung nagsimula ang buong kwentong ito. At bago pa man tayo pumunta sa bahaging tungkol sa pag-ibig, kailangan niyo munang malaman kung ano ang pinagmulan ko kasi doon magsisimula ang lahat. Nung 9 na taong gulang ako, iniwan kami ni tatay. Hindi lang basta umalis. Nagsawa siya, sabi niya, sa buhay namin, sa hirap, sa lahat. At nalaman namin, hindi lang siya basta nagsawa. May iba na siya. May pamilya na siyang bago, habang kami, iniiwan niyang parang basura sa gilid ng kalsada. Si nanay, nagtiis. Nagtinda ng kung ano-ano. Turon, banana Q, kahit ano, basta may panggastos kami araw-araw. Ako panganay. Kaya ako yung parang ikalawang magulang ng kapatid kong si Miko. 8 taon ang tanda ko sa kanya. At mula noon mga kaibigan, may isang panata akong ginawa sa sarili ko. Hindi na ako uulit magtitiwala ng lubos sa kahit sinong lalaki. Kasi kung yung sariling tatay mo, kayang iwan ka ng ganoon kadali, sino pa ba ang hindi kayang mang-iwan sa'yo? Kaya tignan niyo ako ngayon. Accountant, may sariling maliit na bookkeeping business, nagsusuporta kay nanay at kay Miko na kolehiyo na ngayon. Pero sa loob, patigas pa rin ang puso ko. Guarded na guarded. Ganito ako sa loob ng maraming taon. Sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, Ella, hindi lahat ng lalaki katulad ng tatay mo. Sasabihin ko lang, alam ko, pero bakit ako pa yung susubok para malaman? Hanggang dumating si Enzo. Nagkakilala kami ni Enzo dahil sa trabaho. Kailangan ng maliit na negosyo namin ng bagong branding, logo, social media page, mga ganon. Kaya kinuha namin siya bilang freelance graphic designer. 29 years old siya at kabe, ang bait niya. Sa umpisa nga, medyo naiirita ako kasi akala ko, bakit ang bait niya masyado? May balak siguro. Pero, oo, ganito lang talaga siya. Palaging may ngiti, mabait sa lahat, kahit sa mga taong hindi niya kilala. Isang araw, habang naghihintay kami sa labas ng coffee shop para sa meeting, nakita niya yung isang matandang lalaking naglalakad, hirap sa init. Bumili siya ng tubig, inabot sa matanda, walang kahit anong hininging kapalit. Simpleng bagay lang, pero grabe, doon ko na-notice, hindi lang siya nagpapanggap. Totoong-totoo siyang mabait. Sa loob ng ilang buwan, naging suki na kaming dalawa sa parehong coffee shop kasi doon namin nakasanayang mag-meeting. Unti-unti, lumalawak ang usapan namin. Hindi dalang tungkol sa logo o social media, kundi tungkol sa buhay. Nalaman ko na siya, kakaiba rin ang pinanggalingan niya. Lumaki siya nang walang totoong tatay sa tabi niya. Yung biological father niya, wala raw sa buhay niya mula pagkabata. Ang nagpalaki sa kanya, si nanay niya at ang stepfather niya. Pero mabuti naman kayo ni...
Stepfather mo? Tanong ko. Medyo bahagya. Kasi, grabe. Kung tutuusin, halos ganun din yung sitwasyon namin. Pero sa kabaligtaran. Oo naman, sabi niya numingiti. Mabait siya. Naging tunay na tatay sa akin, mas maganda pa sa dating meron ako. Doon ko na-realize, kahit magkaiba ang kwento namin, may pareho kaming nararamdaman. Yung hanap ng katatagan sa gitna ng kaguluhan ng pamilya. Unti-unti, nahulog na ako kay Enzo. Grabe mga kaibigan, ilang buwan ko rin siyang tinanggihan sa sarili ko. Matigas talaga tong ulo ko, sinabi ko na sa inyo. Pero, hindi ko na kinaya. Kasi si Enzo, hindi katulad ng ibang lalaking nakilala ko. Palagi siyang tapat. Palagi niyang tinutupad ang sinasabi niya. At higit sa lahat, hindi siya natakot sa mga sugat ko. Isang gabi, habang naghihintay kami ng Grab pagkatapos ng isang meeting, sinabi ko sa kanya ang tungkol kay tatay. Buong kwento mula sa umpisa. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa harap ng isang lalaki matapos ang maraming taon. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi nagsalita ng matagal. Hanggang sasabi niya, Ella, hindi ako aalis. Hindi ako katulad niya. Alam ko namang klise yung sinabi niya. Pero grabe mga kaibigan, kailangan ko talagang marinig yon. At doon, unang beses sa loob ng maraming taon, may nagsimulang lumambot sa matigas kong puso. Sa loob ng 6 na buwan, naging kami. At grabe, kakaibang saya na dala ni Enzo sa buhay ko. Tinuruan niya akong huwag palaging magduda na hindi lahat ng tao iiwan ako. Tinuruan ko naman siyang magtanong bago mag-assume kasi minsan, sobrang bait niya, hindi niya alam kung dapat siyang magtanong o basta na lang tanggapin ang lahat. Nagkukwentuhan kami tungkol sa pangarap namin. Gusto ko magkaroon ng sariling accounting firm balang araw. Siya naman, gusto niyang magtayo ng sariling design studio para hindi na siya freelance dito't doon. Sinabi niya rin sa akin isang gabi, Eya, gusto kong makilala mo si nanay at si tito. Yun yung tawag niya sa stepfather niya. Gusto kong makilala kanila. Kinabahan ako. Seryoso. Ang tagal kong hindi nagpapakilala ng kahit sino sa pamilya ko. At ngayon, ako naman ang ipapakilala. Pero, sabi ko sa sarili ko, sige Eya, oras na. Kaya mo to. Isang linggo ng hapon, pumunta kami sa bahay nila Enzo para sa isang simpleng handaan. Birthday ng nanay niya. Nervous ako. Buong biyahe, hawak ng mahigpit ang kamay ni Enzo. Pagdating namin, maganda yung bahay. Medyo malaki, may hardin sa harap. Kinuha ako ni Enzo papunta sa loob. Ipinakilala sa ilang kamag-anak. Tapos, sabi niya, halika, ipapakilala na kita kay nanay. Nakita ko ang isang babaeng mga 50 taong gulang. Maganda pa rin, takang ite. Nanay, ito po si Ella, yung sinasabi ko sa'yo. Nung umiti ang nanay niya sa akin, mabait, magiliw. Eya, maganda ka ha? Kumusta ka anak? Kilala ko na ang pangalan mo dahil sa kwento ni Enzo. Laging ikaw ang topic niya. Natawa ako, medyo namula. Salamat po tita. Habang kami ni Enzo nagkukwentuhan pa sa nanay niya, may narinig kaming boses mula sa likod. Papasok mula sa hardin. Anak, tapos na ba yung pagluluto sa labas? Kailangan ko na ihanda yung... Napatigil ako. Kilala ko yung boses na yon. Kilala kong mabuti yung boses na yon.
Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa pintuan papuntang hardin, nakatayo si tatay. Hindi ko na siya nakita sa loob ng 18 taon. Tumanda na siya, kulubot na ang muka, pero kilala ko pa rin siya, buong buo. Napatingin siya sa akin. Nagbago yung ekspresyon niya, mula sa normal papuntang gulat, papuntang takot. "Eya?" Sabi niya, halos hindi makapaniwala. Napalingon ako kay Enzo, tapos kay tatay, tapos sa nanay niya, tapos bumalik kay Enzo. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. "Enzo," sabi ko, boses ko'y basag na basag. Sino yung tito na sinasabi mo?" Napatingin si Enzo sa akin. Tapos sa tatay ko, hindi maintindihan kung bakit kami parehong nanginginig. Si Tito Rudy yun, Ella. Stepfather ko. "Bakit?" Nanlaki ang mga mata ko. Rudy. Rodolfo. Yon ang buong pangalan ni tatay. "Enzo," sabi ko, halos hindi na makatayo. "Yon si tatay ko. Yung lalaking iniwan kami ni nanay ko. 18 taon na ang nakalilipas." Napatingin si Enzo sa akin. Tapos kay tatay. Mukha niya'y unti-unting nagbago mula sa pagkalito, papuntang pagkabigla, papuntang kilabot. "Eya, hindi ko ibig sabihin, Enzo," sabi ko, umiiyak na ngayon. Boses ko'y sumisigaw sa sakit. "Ang nanay mo, siya yung dahilan kung bakit iniwan kami ni tatay. Siya yung ibang babae na pinagpalit sa amin." Buong kwarto natigilan. Ang nanay ni Enzo namutla. Hawak ang bibig niya sa gulat. Si tatay nakatayo lang, hindi makagalaw, hindi makasagot. At ako, sa harap ng lahat, sa gitna ng isang party na dapat sana masaya, bumagsak ako sa lupa. Umiiyak. Hindi ko na maintindihan kung ano ang mas masakit. Ang malaman na si tatay pala, nandito lang pala, buong panahon, malapit lang, may bago siyang pamilya. O ang malaman na ang taong minahal ko, si Enzo, anak pala siya ng babaeng sumira sa amin. Dito muna natin tapusin ang kwento ng part 1. Sa part 2, malalaman niyo kung ano ang totoong nangyari noon, kung ano ang gagawin ko tungkol kay Enzo, at kung paano ko haharapin ang tatay na 18 taon kung kinasuklaman. Huwag kayong mawawala ha. Sabay tayo sa part 2.